Hello, good morning po sa bawat isa na nandito. Tanghali na at tayo po ay magdadako na sa ating pagkain. Joke lang. So, isa po uli na pribileyo uli na magsalita upang sa pamamagitan po ng service na ito ay makapag-share uli tayo at makapagbahagi po uli ng salita ng Panginoon. Of course, alam ko kayo po galing pa po sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ng Metro Manila. No? At alam ko rin po sa mga nanunood po sa atin, isang magandang umaga din po sa inyong lahat. Isa po ng pinagpala na araw po at pinagpala tayo ng Panginoon. Before we begin po, sana po katulad ng isang bata na kapag Sunday na, no? Lalo na sa kids church o sa children's church po, na sila po ay excited na makinig, no? Gumawa ng mga activities nila, ng mga programa during their kids church po. Sana ganoon din po yung heart po natin. No? Meron po tayong prepared na heart. No? Tanggap ang salita ng Panginoon, excited na makinig ng salita ng Panginoon at ganoon din po yung i-apply ito sa ating pong mga buhay. Kaya bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin. Lord, we thank you, Lord, for this time, Lord, for the opportunity that you have given us, O God, to listen to your word once again. Lord, may you touch and, Lord, every lives, Lord, right now, Lord, who will listen to your word, Panginoon. Kayo po ang magbago, kayo po, Panginoon, mag-transform ng lives, Panginoon. Kayo din po, Panginoon, ang magpalalim, Panginoon, sa aming pong relasyon sa inyo, Panginoon, sa aming pong pagsunod sa inyo, sa aming pong paglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat, Panginoon, for you are a faithful God, O God. At hindi po niyo po kami pinababayaan, Lord, sa araw-araw. Kaya nga po sa hapon na ito, sa umagang ito, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang siya po namin pakikinggan, ang inyo po mga salita, Panginoon, ang aming pong iti-treasure at ang aming pong lalakaran, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So the title of the message for today ay Faithful and Genuine Service to God. Ito daw po yung dapat ay commitment po natin. No? So, let's read po muna yung pong ating verse or yung text po. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of our ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. That's in Joshua 24:15. Alam niyo po, when it comes po sa pag-follow po natin o sa pagsunod po o sa pagsuserve po sa Panginoon, no, binigyan po tayo doon ng chance ng Panginoon. So He gave us yung pong right, binigyan niya po tayo ng power, at ganun din po, it is our privilege, no, para mag-decide kung tayo po talaga ay gustong maglingkod sa Panginoon at mag-follow sa Kanya. So ang Diyos po natin, hindi po niya tayo fino-force na to the point po na maging na tayo, sobrang that He enslaves us, no? Hindi po siya ganon. But, and to do, no? Anything we do not want to do, hindi po ganon ang Diyos natin. But He's giving us the privilege to serve Him because we are called to be servants, no? Ano ba yung servant na tinatawag? Someone who provides an important service or perform certain duties. Yan po yung servant po, no? And of course, we are called, no, to do so faithfully and genuinely, no? So with earnest devotion or commitment or complete commitment po. Kaya nga po sabi po doon sa Psalm 102 po, serve the Lord with gladness. Ngiti naman po kayo, no? Tayo po ay haba po tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, tayo din po ay nagsiserve, no? Sa ating Panginoon, no? We're worshiping Him right now. So serve the Lord with gladness. Come before His presence with
singing. Kaya nga po, kapag ka ikaw ay nagsiserve sa Panginoon, napapakanta ka na lang di ba? Napapaawit ka dahil ikaw ay tuwang-tuwa, ikaw ay masaya, ikaw ay joyful na naglilingkod sa Panginoon. So, let's read also in Galatians 1:10 po. Sabi po doon, obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. Sabi niya doon, obviously, hindi tayo, we're not trying to win, hindi yung ma-approve natin, yung kung ano gustuhan ng tao, yung kung ano man yun, But ito ay ginagawa natin para sa Diyos. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Kapatid, tayo tumatayo dito, tayo naglilingkod tayo. Tingnan niyo po yung ating pong mga puso sa paglilingkod sa Panginoon. Are we really serving the Lord? Are we really trying to win the heart of our God? That are we delighting ourselves in front of our God? O baka nagkakamali na tayo, baka gusto lang natin ma-please yung mga tao ng mga nakakasama natin o pinaglilingkuran natin. We serve God with whatever gifts po o talent po na binigay sa atin ng Panginoon. Bless tayo ng Panginoon ng iba't ibang klase ng talent. Di ba? Imagine niyo kung lahat tayo dito singers. Lahat naman talaga singers. Kayang umawit sa Panginoon. Di ba? And katulad po ng isa pong bata na siya po ay, di ba kapag ikaw ay nagmamahal o ikaw po ay isang bata na gusto mo ma-impress yung iyong pong parents, papakitang gilas ka. Tama ba? Sino yung naging bata dito once, Gusto mo i-please yung parents mo. So, dapat determined ka to excel in every area po that kung saan ka man idako. Ganon din po sa atin na naglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay dapat determined na galingan gawin yung best po natin sa bawat area man o sa anumang area man o saan place, saan man tayo dinako ng Panginoon. Sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong campus, sa school mo. Saan pa ba? Sa business. Mga may magtatayo ng business dyan. Saan man. So gawin po natin na ang lahat po natin ginagawa ay lagi pong in excellence. So, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, it requires serious commitment. Hindi pwede siya ngayon, okay ka, 100% ibibigay mo sa susunod na araw, ay 20% lang. Ano ba yan? Na battery dead ka na ba? O na lowbat ka? Kailangan mo mag-charge? O minsan, it requires our serious time, Yung commitment po natin sa oras din po. At of course, sa paggawa, consistent tayo na gumagawa para doon sa ating Panginoon. So, kapag ikaw ay nasa music ministry, for instance, o sa mga nasa ministry na yan, you need to spend time rehearsing. Wala pong nagiging magaling in an instant. Lahat po nagre-require ng practice, lahat po nagre-require po ng rehearsing. And one of your duty as being in the music ministry ay pag-igihan yan. Hindi ka lang tumatayo dito para i-please yung mga tao. Tumatayo ka dito dahil you're giving and honoring God with the talent that He has given you. Tama ba? Diba? And huwag niyong pakalilimutan, hindi ka lang tumatayo dito, hindi ka lang tumutugtog, umaawit, sa music ministry, but remember that you need to spend time with the Lord. Dapat una ka na nag-worship bago mo panilid ang congregation into worship. Those are just the instances or example. O kayo naman po ay nasa children's ministry, You need to prepare and study hard sa mga lesson, sa mga programa na ibibigay nyo dun sa bata. Kailangan prepared ka na ikaw mismo, alam mo yung tinuturo mo, na ikaw mismo, in-apply mo na sa buhay mo yung mga Bible lessons na yan na tuturo mo sa mga bata so that you can impart the Word of God to them. Na yun talaga yung ibigay mo, sa mga bata, ituro mo, i-instill mo sa mga minds po nila,
So you must come prepared, and at ganun din po, huwag pong kalilimutan that you need to seek the Lord first. That you need to spend time with the Lord before ministering to these people, to these little ones. So the same thing with all the services that we're doing inside the church. Nagre-require po ito ng pag-spend muna, no, pagbababad sa Panginoon, kasama ang Panginoon. So it's building first our relationship with God, so that when you stand here and when you speak here and when you do your ministry, whatever that is, kasama mo ang Panginoon at bibigyan ka niya ng success doon. Excellence ay yung sana ang aim natin, no? In whatever we do, in whatever area, na place, pinuntahan natin, ano ba yun? Pinagdalhan sa atin ng Panginoon, no? Hindi tayo para mag-show off, magpagalingan, no? Kundi tayo po as one body, we serve God all together dahil meron po tayong aim, and that is to please the Lord, and that is to give Him, yung excellence po ng lahat po nating ginagawa. So, alamin po dapat natin kung ano po yung mga role po natin, no? Because remember that your role will always benefit people. Those who listens, those who hear, those who sees you working. But your business, will also bring glory to God. By serving your customers. Very well, of course, with a good discount. Joke lang. So, kung ikaw yung nagtatrabaho, gawin mo ng buong husay. Kung hindi mo alam, magtanong ka. Kung hindi mo pa rin makuha ang sagot doon, mag-aral ka on your own. There are several ways, para ma-improve ang ating pong mga sarili. At yun ay excellence pa rin po. We aim for excellence. And we do not want to copy, yung pattern of this world. Dahil hindi po tayo nakalaan dyan. Iba po ang path na pinadadaanan sa atin ng Panginoon. As we serve God, we are aligning our thoughts to Him. Diba? Sabi ko po nga sa kanina po, so, yung thoughts natin, sunod naman yung will natin, Sabi po sa John 10:27, "My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me." It's making Jesus real in us, real in your life, in all your actions, in your words, in all the things that you do, you make Jesus totoo talaga sa buhay mo. And that is doing His will sa buhay po natin. Na ang salita po niya, ang siyang nangingibabaw, ang salita po niya, yan po yung ating pong fina-follow sa araw-araw po ng ating pong mga buhay. But how do we serve God? Ito na tayo, Sabi po ng salita ng Panginoon, in Matthew 25:40, "Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." And that's how you serve me, by serving others. How we serve God? By serving others. Kasi nasa mundo tayo Nandito tayo Hindi natin physically kasama ang Diyos. So, re-reflect lang yan at masushow natin yan sa pamamagitan ng pagsuserve sa bawat isa. So, si Jesus po, he was saying this, dun sa parable po, nung kwento po niya, yung parable of the sheep and goats po. When you do something that makes someone else's life better, you're serving God. Making the life of others better, you are serving God. So, ibig sabihin, sa kapwa mo, nagpapakita ka ng pagmamahal. Kasi minamahal mo ang Diyos mo. Diba? Sa kapwa mo,
you respect and honor them because you respect and honor your God. Sa kapwa mo, you are honest to them and you do understand them because our God is like that too. Tama ba? Sino bang fina-follow natin? Ang ini-imitate natin, di ba? Si Jesus ang ating Diyos. So many of us often believe the acts of service mainly occur only within the church. Sa karamihan po ng Kristiyano, akala po nila in the four corners ng church, doon ka lang pwedeng maglingkod. No? Oftentimes, this has caused many to believe that service ends at the church. Tapos na-forget na po natin to extend the same acts, no, of service doon sa mundong ito. How else po, paano po natin ma-spread ang word of God? Tayo-tayo na lang po. Di ba? Magiging tayo-tayo na lang po. Kawawa naman yung ibang hindi makakarinig ng salita ng Panginoon. Diba? So how else do we spread God's love to others, no, who may not necessarily be within the church? The church is a place of preparation and equipping. Kapatid, kaya nga kung minsan, di ba, pag may maglilinis tayo sa church, mag-aayos tayo sa church, magliligpit tayo, may mga gagawin tayo sa church, yan ba? Minsan may tanong ako dyan ikaw ba, naglilinis ka ba sa bahay mo? Di ba? Madalas kong ang tanong yan, ginagawa mo dito, sipag-sipag mo Sana sa bahay niyo rin, masipag ka din. Di ba? Bait mo naman dito sa church, sana mas mabait ka sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Diba? It is a place kung saan piniprepare tayo ng Panginoon so that when we go outside the church, where the danger is, dahil nandiyan yung enemy natin, bubulong-bulungan na tayo. Ang mahirap niyan, kapag yung enemy natin nandun sa loob ng church, sa loob pa lang, nakikinig pa lang ng preaching, may bumubulong na, huwag ka makinig dyan, totoo yan. Palabasin nyo, sabihin mo, sa labas ka na maghintay. Doon na tayo mag-usap mamaya. Pero lagot ka sa akin, kasi alam ko na yung word of God. Diba? Ganun dapat No? So it is a place of equipping, kapatid. Kung napakabuti mo sa loob ng church, mas mabuti ka pa. Kung masipag ka sa paglilingkod dito sa church, mas masipag ka pa lalo sa labas. Kung minamahal mo mga kasama mo sa church, mas manamahal mo yung mga tao nandun sa labas at kapamilya mo, mga nakakasalamuha mo araw-araw. Ang ganda ng salita ng Panginoon. Ang ganda ng tinuturo ng Panginoon. Bakit kaya konti lang nakaka-appreciate? Ilan % lang ba ang Kristiyano sa buong mundo? Diba? Ang main job po natin, ang trabaho talaga ng mga Kristiyano, ang mission talaga ng mga Kristiyano, nandoon sa world. Kaya nga sana, tayo na naglilingkod sa Panginoon, kung ang body of Christ, ginagawa ang parte niya, ang role niya, ang bawat isa, alam nyo, hindi na dapat masasakit pa ang ulo ng mga leaders at pastor ng church. Kasi, pag lumabas tayo, hindi na sila mag-aalinlangan pa. Equipped na yan, prepared na yan for the mission. They can do it na. Diba? Hindi mo na sila po problemahin magkakalat doon ng kung ano-ano. No, hindi gagawa, hindi maging faithful sa pag-serve sa Panginoon kasi na-equip na prepare na sila ng salita ng Panginoon as they listen always to the word of God each time, no, na meron pong pagkakataon. Jesus came into this world, He was not only confined to a church when He spoke. Alam ko, na-remember ko yung account doon ni Jesus, nung siya ay 12 years old pa lang, na nandun siya sa church, nagpipreach siya. Pero most of the stories, siguro, hindi natin nakita kung paano naging teenager si Jesus, di ba, no? Di ba?
Siguro nagsishare na rin siya noon, di ba? So, pero pag makita mo siya, he spoke, perform miracles, casting out demons, healing the sick. Saan? Outside of the church at kung saan-saan. Tama ba? Wala siyang pinipiling lugar. Kung pwede nga lang doon sa gitna ng dagat, di ba? Nandun sila lahat. Habang nagsiswimming, nagmi-ministry siya. Di ba? Sa bundok habang nag-hiking, nagpipreach siya. Kung modern yun, modern scenario yun. Modern scenario, di ba? O yun habang nagsha-shopping siya sa SM, no? Ay, nag-promote tayo. Habang siya ay nagsha-shopping sa mall, nagpipreach, nagpapagaling siya ng mga may sakit doon. Kasi air condition na, kasi during that time hindi pa, di ba? So imagine those things that Jesus did. He did those things outside of the church. And those are amazing things, di ba? God uses the church to prepare us, just not to serve the church community, of course. No, hindi ibig sabihin hindi na natin iserve ang bawat isa dito. Pero sinabi doon, hindi lang tayo, no, but to serve the world, no? Pero lagi niya sinasabi, but not, remember, not to conform to the world. Na? So, but to serve the world in the area of our calling. Ano man yun calling natin, no? When the time is right. Alam ko po, lahat naman tayo, binigyan na ng pagkakataon ng Panginoon, and the time is right, and it is ripe na. Diba? Hinog na yung bawat isa sa atin. Para tayo po ay humayo, lumabas, no? I-share. Maging sa pamilya mo, i-share mo yan. Maging mas mabuti ka pa sa pamilya mo. So, we are not to mirror the world, no? But to be conformed into the likeness of Christ through the power of the indwelling Holy Spirit in us. Dahil ginagaya po natin ang ating pong Panginoon. Tama ba? So when we serve God, remember that you are only fulfilling, no, God's plan for your life. Yun naman po di ba? Kaya po tayo nilikha ng Panginoon is to serve Him. Let's read po sa Galatians 5:3 po. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Lagi sinasabi ni Jesus yan. Mag-serve kayo ng merong pagmamahal sa bawat isa. Dahil doon, you did it for me. Di ba sabi kanina? Because we did it for Him. We are doing it for Him. We are doing it for Jesus. We are doing it for our God. In Romans 12, verse 9 po, do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to act. No? Alam niyo po, kung minsan, pwede niyo nang gawin. Pero bakit? What keeps holding you back? No? Para hindi gawing mag-serve sa tao. Sa lahat ng pagkakataon, in all occasions na kung saan meron kang chance to serve to do good to others, do it, kapatid. No? If you don't learn how to serve others, alam niyo po yon, because you will never grow, no? To spiritual maturity kapag hindi ka marunong mag-serve. In fact, you'll be spiritually baby your entire life. Magiging baby ka na lang forever because it is in serving that you practice. No, napapractice po natin yung mga tinuturo na principles ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng salita niya. If you practice it every day, naku, ang saya nun, ang sarap nun.
Kasi kapitbahay mo, anak mo, nakakasalumuha mo araw-araw, you serve them every day. Diba? Alam ko yung mga nanay, so pagod ka na sa pag-serve. Hindi naman, diba? Kasi mahal natin yung ating pong mga anak, no, kapamilya. Alam nyo, isa sa qualities ng mga babae, kahit na hanggang madaling araw, kaya niya Kaya niya magtrabaho na-extend because of her love to her family. In the same way din sa mga fathers, bakit yung mga tatay nagpapagal sila na hindi sila natitinag at napapagod, no? Simula nung na mag-asawa siya, hanggang sa makatapos yun, kahuli-hulihan niyang bunsong anak, tatrabaho pa din siya. Tama ba? Grabe, no? Kaya nga sa mga anak, dapat nakikita niya yung effort ng mga magulang. Mga magulang po natin na nagbibigay talaga ng oras, nagpapagod, no, sa atin. Yung minsan gusto nila kasama din nila tayo, kaya lang kailangan din nilang magtrabaho. Yung hindi lang 8 oras, kung minsan most, no, of their time. Pero kung pareho yan, no, pareho, yung anak at saka yung magulang, alam niya yung role nila pareho, magiging okay sila. Magiging maganda ang relasyon nila. In Mark 8:35, matatapos na tayo. Ang bilis ko. For the first time. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the good news will ever know that it means to really live. Sabi po sa Mark 8:35, yun daw pong, no, nagbigay, no, ng kanya pong buhay, no, para kay Kristo. Para sa salita ng Panginoon, no, will ever know what it means to really live. Sa totoo lang po. Bakit? Hanga ako sa mga pastor na 80 years old, 90 years old, or hindi ko lang alam kung may mga 100 years old pa, they still serve the Lord. No? Hanggat di mo natututunan na mag-serve, hindi ka nabubuhay. Sabi po na isang author yan, nag-e-exist ka lang. Ay, Englishin ko, ito, translation ko lang to, hindi ko alam kung tama translation ko, no? Nabubuhay ka sa kung ano ang nakukuha mo, ngunit nabubuhay ka sa kung ano ang ibinibigay mo. Yun yung talagang nabubuhay ka, kapatid. Kapag you give, no? You give away. So, sa English po, until you learn how to serve, you're not really living, no? Living. You're just existing. You make a living by what you get, but you make a life by what you give away. Again, no? Until you learn how to serve, you're not really living, you're just existing. Hanggat hindi ka daw marunong mag-serve, no? Pero hanggang pag natutunan mo na mag-serve, ayun, totoong buhay ka na, kapatid. Totoong nabubuhay ka na kapag marunong ka na. Kasi wala naman talaga. Lagi ko yung sinasabi kahit dati sa dati kong preaching, no man is an island. Kailangan niya ang ibang tao. Kailangan niyang magbigay sa ibang tao, no? You make a living by what you get, but you make a life by what you give away. So serving others allow our love for the Lord, no, to flow, no, to flow into us mula sa Panginoon and then papunta sa mga tao around us. Ganun po siya. So as you love the Lord, as you serve and follow the Lord, the same goes, no? Makikita mo kung paano ka rin, no, sa ibang tao. Kaya nga po, alam mo yung tao talaga na nakakakilala sa Panginoon, alam yung heartbeat ng Panginoon, alam yung puso ng Panginoon. He is useful for God. That person is useful for God. Are you useful to God? Are we useful to God? No? Sa kanya pong kingdom?
sa kanya pong family, at lalo na sa iba. Dapat ganon. Huh? In 1 Corinthians 15:58, always give yourselves fully to the work of the Lord. Alam niyo po, alam ko po, tayo, no, patanda na tayo. Tama ba? Sino na dito yung mga pabata? Taas kamay. Mga pabata. Tayo yun. Alam niyo kung bakit bata kami? Kung mauna man kaming kunin ng Lord, bata kami pagdating sa langit. Mas bata pa kami kaysa sa inyo. Pag pumunta kami doon. No? So, if you want to make an impact and leave a legacy, sino dito yung yung gusto mong mag-live talaga ng legacy? No, yung kahit wala ka na, ay yung taong yan, grabe yan, no? So, gusto mong mag-live ng legacy, magkaroon ng impact, hindi impacto, no? To be no, that you use your time, no? And effort and resources, no? By serving God and serving others. Ito yun. Tayo dapat yun. Diba? Remember that our service to the Lord is never wasted. Tandaan mo yan, kapatid. Hindi mo man makita yung reward dito, o meron ma-recognize ka, ma-awardan ka, ma-thankyuhan ka, mabigyan ka ng cash, o kung anumang regalo, no? Your service is never wasted. Dito, panandalian lang to. Lagi nyo kasi tinitignan yung mundong to. Hindi naman talaga tayo dito titira. Ano lang tayo? Bakasyonista. Staycation lang. Ha? So tandaan mo, sabi mo, staycation lang tayo dito, ha? So God has given each of us opportunity to serve Him in unique ways. Tama ba? Iba-iba Grabe, no? Tignan mo, iba ka paano maglingkod. Ito, iba din ba no maglingkod? Diba kayo pa, iba din, iba-ibang ways, no? But we only have limited time, no, to do them and to make a difference. Sabi po yan sa John 9:4, while it is daytime, we must continue doing the work of the one who, sino yon? Sent me. Night is coming when no one can work. Tandaan nyo, kahit tayo matatanda na tayo, dapat naglilingkod pa rin tayo sa abot ng ating makakaya, sa pamamagitan ng grasya, ng biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagtuturo niya kung paano ginagawa ang good works. Lahat yon nanggagaling sa ating Panginoon. Hindi tayo naging mabuti dahil tayo ay mabuti. Diba? Kaya nga sabi sa Bible, kaya nga tayo niligtas sa pamamagitan, no, ng grace and mercy of God so that no one can boast. Walang makapagmamalaki sa Panginoon. Siya lang yun. Siya lang may kakayanan gumawa nun. Diba? Ganun din yung kabutihan na meron tayo, hindi tayo ang owner nun. Ang original owner nun. No? Na-impartan tayo noon. No? Ang galing nga ng Panginoon Lahat binigay na sa atin tigas pa din ulo natin. So if you are a Christian, God has prepared work in advance for you to do, kapatid. Akala mo yung hinahayo mo yan, na yun lang yan. Hindi, prepare na yan ng Panginoon. Bago mo pa yan gawin. Kaya ka wag magsayang ng oras. Yung pamilya mo, hindi ka pa nabuborn, yan na yung pamilyang sabi ng Lord. Hindi, mag-boyfriend pa lang ang nanay at tatay mo. Si Phoebe magiging anak nila. Si Cyril magiging anak nila. Kasi meron silang role na gagampanan sa kanilang pamilya. At yan ay ibahagi, ipakita sa kanila ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang mga pamilya. Many people are waiting until it is convenient to serve God until they are ready. Alam niyo po, sabi po nung iba, pag ready na ako, magsiserve ako sa Panginoon. Pero kapatid, if you want to wait for that perfect timing to serve, no?
Sa totoo lang, you're wasting your life and missing out on the blessings of being used by God. Kasi baka dapat kung nag-serve ka na, dumating na yung dapat mong hinihintay ng matagal na panahon. Pero dahil wini-withhold mo, dahil lagi kang patumpik-tumpik, abante, atras, tama ba ako? Atras, abante, yun, no? Di ba? So sana hindi ma-waste yung time natin. Kahit sa mga kabataan, serve God. No? Serve God faithfully and genuinely. So there is going to be a day when our time will run out. Na kung saan sabihin ng Panginoon, nasa finish line ka na. Hanggang dito ka na lang. When you die, you can no longer serve God on this earth. But even in this life, there are certain seasons and opportunities in life that if you don't seize, you will miss. Kaya nga kapatid, don't miss so you can seize. And you can also see and experience the goodness and the mercy, yung pong mga gagawin pa ng Panginoon sa buhay mo po at sa buhay po nating lahat. Kaya nga serve until the supplies are there. Until the supplies last, So Matthew 20:28, even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. Alam niyo po, ang beauty po, ang kagandahan po ng gospel, ang kagandahan po ng salita ng Panginoon, is that yung God po ng universe na to ay pinili tayong lahat. He chose every one of us to serve one another. Wala siyang sinabing some. But, nung sinabi niya sa kanya pong salita, sinabi niya yun personally sa bawat isa sa atin. Paano nyo ba binabasa ang salita ng Panginoon? Pag may nakita kayong parang pang sa inyo, ay hindi, sa kanya siguro yan. Ganun ba? Ini-edit nyo? May ini-edit ba? Binabago nyo. Ay, hindi sa akin. Hindi pala me. They pala, they. Or she or he. Third person. So, to do what we could never do for Him. Tama ba? The beauty of the gospel is that the God of the universe choose to come to serve us, to do what we could never do for Him, to save us from our sins. Tama ba? Hindi po natin kayang iligtas ang ating pong mga sarili dahil po sa mga kasalanan natin, pero dahil sa Kanya, siya pa rin po yung naglingkod sa atin. Imagine mo yun, sabi ko, Lord, grabe ka, pwede naman, some lang. Yung kasi alam mo naman, hindi ako, lang to, wild imagination, alam mo naman kasi, Lord, yung tatanggap lang sa'yo eh. Dapat sinabi mo, yun na lang. Sinabi mo, 1,200,000, ganyan. So yung parang, naglagay ka rin ng account sa Bible, ito lang yung mga pangalan ng mga taong yun. Kasi ito lang talaga ito lang talaga tatanggap sa akin at talagang tunay na maglilingkod sa akin. Pero He did not do that. He gave us, all of us, the opportunity to know Him because He loved the whole humanity. So, siya din po yun, yung beauty of the gospel is to bring us into a relationship with our God, to enable us, sa pamamagitan ng power of God's Spirit, sa pamamagitan ng power ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin, for us to live a full, abundant life. Ganun po yung pag tinignan mo ang salita ng Panginoon, lahat po prepare na sa atin. At bago pa tayo pinanganak, binigay na sa atin ng Panginoon. Ganun siya mag-serve. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko
punto-punto kanina, ganun mag-serve ang Panginoon, hindi ka pa pinapanganak, meron nang nakahanda para sa'yo. Grabe, di ba? No? So genuine ministry is carried out for the benefit of others and not for one's own self-promotion. Kapatid, ito ay laging para sa iba, para sa'yo, para sa Kanya. No? So a true and fruitful ministry is not undertaken for what one receives, but for what one can give to others. Hindi yung laging kung ano yung nare-receive mo, kundi kung ano yung lagi mong ibinibigay. Kaya nga masarap na yung feeling na alam mo kung paano maglingkod. And most of the time, sasabihin pa nga nung iba, ano ba yan, nakakapagod na. Hindi nakakapagod. Dahil pag mahal mo, mag-e-effort ka. Dahil pag mahal mo, hindi mapapagod. Lalo ka pang nai-inspire at namamotivate. Tama ba? Pag mahal mo, parang hindi naman kayo nagmahal. No? Kahit gaano kalayo pa yan, aabutin kita. Pero hindi sa langit, wala akong spaceship. Diba? So, the greatest example of all is the Son of Man, Jesus, who came not to be served, but to serve others para sa bawat isa sa atin. He gave His life for all of us, and He is the greatest example of all. So, pwede niyo po ba kayong, hindi ko na kayo patatayuin, pwede po ba kayong pumikit?